Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Good morning. Magandang umaga po muli. Parang ang hina ulit nga. Good morning. Ayan. Kala ko busog pa kayo. Ano po ba ang inyong paboritong pagkain? Yan ang ating pagkaaralan ngayon. Siyempre, iba-iba. Merong, yun nga, siopaw daw, paborito. Meron siguro dito, matamis. Si Brother Alex, liempo. Yan ang kanyang paborito. Sari-sari po, iba-iba. Depende kung ano yung ating ninanais at ninanasa ng ating puso. Ibig sabihin, ang bawat isa sa atin, maaring magkaroon ng iba't ibang uri ng gustong marahil ay para sa'yo, yun ang pinakamasarap, yun ang pinakamasustansya para sa'yo, o pinakahilig na hindi pa man kinakain sa isip mo ay nabubusog ka na. Kadalasan yung mga commercial sa TV parang natatakam kayo no, pag pinapakita yung mga itsura nung palabas tungkol sa pagkain. Pero wag niyo akong isiping fried chicken ngayon kung nagugutom. Parang iba isip pagkain kaya si Pastor Norman. Kung pagkain ako ay sibuyas. O bawang. So in other words, ang ibig ko sabihin kung ating bibigyan ng diin, ano naman ang mangyayari doon sa taong hindi kumakain? Kung yung kumakain, may gana, at isip ng isip kung ano yung kanyang kinakain, pero yung taong hindi kumakain, ano yung mangyayari sa kanya? Dapat natin pag-isipin yan. Marami kasi sa mga tao sa panahon natin ngayon, ang nagkakaroon ng tinatawag nating ulcer sa tiyan, at nagbibigay ito ng hindi magandang o kanais-nais na pakiramdam. Siguro kung magpapataas ako ng kamay, maraming may ulcer dito sa atin. Hindi magandang pakiramdam, katulad ng matinding pagsakit ng tiyan, pangangasim ng sikmura. Tama po ba? At ito rin dahil ay ang taong ito ay hindi kumakain sa oras, hindi husto o wasto ang kanyang pagkain, lalo na sa kanyang sarili. At ito ang malungkot. Ito ang nagiging sanhi ng kanyang pagkakaroon ng tinatawag nating hindi magandang kalagayan. Pagkain sa mga tinawag nating pagkain mamantika, mga maanghang, mga mabibigat sa tiyan, o yung sa mga ibang tao mahilig uminom ng alak, ay magkakaroon talaga ng problema ang iyong tiyan. So, ang mga karamdamang sakit na nararanasan ng mga taong mali ang kanilang pagkain, minsan nauuwi ito sa maagang pagkamatay o kamatayan. Meron tayong tinatawag sa medical na kasakit, ang tawag dito peptic ulcer disease, gastritis, cancer, etc. etc. Yan po madalas ang nagiging resulta ng karamdaman. I hope familiar kayo sa mga sakit na binanggit ko. Di ba? Lalo na yung mga conscious masyado sa kanilang figure, ayaw nilang, meron tayo ritong, wala, hindi pa nakaupo, no? Member sa Nabotas, talagang conscious siya sa figure niya, hindi sila kumain ng isang linggo, na-hospital sila. Pinipilit nila hindi ko na sabihin pangalan. Para tanungin nila, sa Nabotas, sino ba yung na-hospital dito? Hindi kumain, na-hospital sila, nagkaroon sila ng gastritis. Ang sikmura kasi pag walang laman sila'y nagkikiskisan, mauuna ulcer, nagkakaroon ng sugat. Kasi masyadong mali, hindi wasto, at nalilipasan ng pagkain. Meron namang iba kung kumain sobra, hindi natin kasama ngayon rito yung example ko nasa bahay. May sakit, kaya hindi siya nakasama ngayon. Si Pao. Sorry Pao, video nakalagay. Anyway, subalit, ngayong umaga, alam niyo ba na ang Panginoon ay may paalala sa atin tungkol sa isang klase ng pagkain, na isang uri ng pagkain na ngayong umaga nga ay makikita natin sa ating teksto. At hindi lang ito pagkain, mayroong utos dito ang ating Panginoon na dapat nating, gamitin ko yung salita, kasabikan. Di ba, sa pagkain, sabik na sabik kayo.
Ito yung totoong pagkain, ito yung tunay na pagkain na dapat magkaroon tayo ng tinatawag na kasabikan sa pagkain ito sapagkat ang pagkain ito ay hindi lang totoong lakas ang ibibigay, buhay na walang hanggan ang ibibigay, at totoong diwa ng paglakad bilang isang mananampalataya. Samahan niyo po ako na basahin natin ulit ang banal na kasulatan sa mga talata na binasa kanina ni Pastor Raymond sa unang Pedro, Kapitulo 2, talatang 1 hanggang 3. Basahin ko po. Kaya nga, kalimutan na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Ikalawa, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas, gatas na espiritual, upang lumago kayo sa pananampalataya, hanggang makamtan ninyo ang kaganapan ng inyong kaligtasan. Verse 3, o talatang 3, sapagkat sinasabi sa kausasan o kasalatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon. Manalangin muna po tayo bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Panginoong Diyos, muli po kami lumalapit sa iyong trono, sa iyong harapan. Dalangin namin, Panginoon, na maging maliwanag po ang aming pag-uusapan ngayong umaga. At ako'y nananalangin, Panginoon, na maging tatak ito sa isip namin, na anuman ang iyong mensahe tungkol sa talata, hindi kami lalabas sa lugar at dakong ito na hindi namin matatandaan, hindi namin makakalimutang gamitin at palalahanan kami na mayroong isang tunay na pagkain na dapat naming kinakain araw-araw sa buhay namin ito. Maraming salamat po sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ito ang aming panalangin. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Ang tunay na kabanalan, or holiness sa English tinatawag, ito ay makakamtan ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang mismong pag-ibig sa salita ng Panginoon o yung kanyang pagkahilig sa salita ng Diyos. Sapagkat sinasabi ng Panginoon na ang Diyos ay nakikinig o ang mga nasa Diyos, ang ibig sabihin, yung mga tunay na mananampalataya ay dapat nakikinig ng salita ng Diyos o salita ng Panginoon. Yung salita pong nakikinig, ang ibig pong sabihin niyan para sa lahat, sumunod. Pag sinabing nakikinig kayo, hindi lang dapat nakikinig. Kadalasan kasi yung iba nakikinig, pinapapasok nga sa tenga, maya-maya, lumalabas na sa kabilang parte at bahagi ng tenga. Mahalaga na pag sinabing makinig sa Panginoon, makinig sa salita ng Diyos, makinig sa Biblia, ang ibig sabihin nito ay dapat sumunod ang bawat isa sa atin. Sinabi rin ng Panginoon na ang tunay na mananampalataya, dapat pinapanatili natin ang ating buhay, saan? Sa salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos, gamitin ko yung tamang salita, ay mananatili. Hindi nananatili, mananatili. Kung ilalagay ninyo ang inyong pananalig sa salita ng Diyos, mananatili kayo, mananatili sa atin ang tunay na kahulugan ng salita ng Panginoon. Si Apostol Pablo nagpahayag na ang pag-ibig para sa kaluguran sa salita ng Diyos na may halong katangian ng uri ng ating puso ng bawat mananampalataya. Ang ibig pong sabihin, I quote Romans chapter 7 verse 22. Ang sabi sa Romans 7:22, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod. Saan? Sa kautusan ng Diyos. Sa luma pong tipan, sa Job, Kabanata 23, talatang 12, ako'y hindi lumalabag sa kanyang kautusan. At ang kanyang mga salita ay aking palaging iniingatan. Sabi po yan ni Job. Gayun din ang sabi ng Haring David sa awit, talata pong 6, kabanata 4 na po, Psalms chapter 40 verse 6,
aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos. Ang iyong kautusan ay nasa aking puso. Sa Jeremias po, sa aklat ni Jeremias, kapitulo 16, o kapitulo 15, talata 16. Jeremiah chapter 15, verse 16, nagsalita ka sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo'y aking kagalakan. Ako ay sa iyo, Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat po ng binasa kong talata, iisa ang kanilang ambisyon, iisa ang kanilang layunin. Mapalapit sa Diyos, mapanatili yung salita ng Diyos, makinig sa Diyos, at sumunod sa utos ng ating Panginoon. Ang tanong ko ganito, yung po mga talatang yon na binasa natin, kagaya rin ba nun ng ating puso ngayong umaga? Ganon din ba dapat ang ating puso? Ang sagot, of course, dapat ganon ang ating puso. Pinapahayag ba natin sa ating sariling puso na tayo uhaw sa salita ng Diyos? Gutom sa Kanyang salita? Tayo ba ay nananalig, nakikinig, sumusunod? Kinukonsider ba natin o ginagawa ba nating isang halimbawa na ang Kanyang salita ay ginto at pilak? Tinitignan ba natin siyang ginto at pilak? Sa totoo lang, ang mga tao ngayon, nagpapakamatay, magkaroon lang ng kayamanan sa kanilang buhay. Halos lahat ng trabaho, ginagawa nila. Lahat ng paraan para lang dumami ang kanilang salapi. Pero dito nagkakamali ang mga tao. Sinabi po sa Mateo 4:4, ang tao ay hindi lang nabubuhay sa tinapay. Walang masama sa pera, don't get me wrong. As long as you have capacity. Kapasidad, ang ibig sabihin, una ang salita ng Diyos kaysa sa material na bagay. Yung Mateo 4:4, nilalayo ng Panginoon ang hilig, nasa ng tao sa material na bagay. Sapagkat sa Mateo rin po, 6:19, huwag kayong mag-ipon ng kayamanan. Saan? Parang hindi natin alam, saan? Bible pa more, saan? Sa lupa. Ano ang ipinaiipon sa atin ng Panginoon? Kayamanan sa langit. Sapagkat ang kayamanan sa langit ay hindi mabubulok, hindi masisira, mananatili, at kahit kailan, mapapakinabangan ng sinumang nilalang. Samantalang, ang kayamanan dito sa daigdig, nasisira, nabubulok. Meron isang lumang translation, singit ko lang, no? Hindi ko alam, nagkamali siya ng basa. Kasi malalim yung ginamit na by the way, mayroong bagong version, yung ang bagong Biblia, mas maiintindihan natin. Ang ginamit na salita doon ay tanga. Ang pagkabasa niya ay iba. Yung tanga, yung insekto yon. Iba yung tanga or tanga. Nabubulok at kinakain ng mga tanga, yung mga ano pa? Insekto yon, hindi yun yung kalagayan sa isang tao. Subalit, ang isang taong wala sa Diyos at hindi alam ang Biblia, yun ang kanyang kategorya, tanga sa salita ng Diyos. Hindi alam kung bakit nandito sa daigdig. Hindi alam kung bakit ipinanganak. Hindi niya kilala ang kanyang sarili. Ibebenta to, bibili nito. Ibebenta to, bibili nito. Kung ano yung uso, yun ang sinusunod niya. Diba? Layo, naliligaw. Ganun ba ang kalooban ng Diyos? Malayo po. So sinabi ng Panginoon na dapat pangatawanan, dapat kapitan ng mananampalataya ang bagay na mahalaga, pinakamahalaga ang salita ng Diyos. Doon tayo magkaroon ng dapat tinatawag nating pagkauhaw at pagnanasa sa pagkaing ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Gayon pa man, sa tingin ko kasi ay marami ang nasa ating mga buhay ngayon ay kulang sa ganitong tinatawag nating pagnanais. Bibihira po sa mga tao. Tignan nyo, ilan lang tayo na nagnanais mag-aral ng salita ng Diyos. Sana nga, hindi tayo maibilang pa doon sa mga hindi nakakaroon ng interes sa salita ng Diyos. Kukunti na lang tayo, dapat palakasin natin ang ating puso at diwa at isip na tinatawag sa pagnanasa ng mas maraming pagkakaroon ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Kanina sa devotion namin doon sa kwarto, some of us are claiming na ito kasi yung kulang ko
pray lang ako ng pray pero kulang ako sa basa, sa aral ng Biblia. Kaya minsan, pag may problema, nagko-quote ako ng mga verses na mali. By the way, for the information of everybody, huwag nyo i-quote yung Jeremiah 29:11. Baka ma-out of ko. Hindi po para sa inyo yun. Yung iba ginagamit pang live version, parang yung host ni Pastor Vince kahapon. Huwag nyo pong isa lang po yun sa mga halimbawa. Hindi, ano ba yung nakalagay doon? Ako'y bibigyan ng magandang... Ang plano ko sa iyo, for I know my plans for you, to prosper you, to give you, not to harm you. Sa Israelite po yon. Anyway, we will go to that more and more. So, ang context ng ating pag-uusap ngayon ay doon lang po sa tinatawag nating 3 talata na ating pag-uusapan ngayon. So, yung kanilang araw-araw na buhay, malayong-malayo yung landas, ligaw, hindi maunawaan, hindi makapagbigay ng tamang desisyon sa buhay dahil wala silang pagkukuhanan, wala silang paghuhugutan ng magiging sagot sa kanilang nagiging problema. Ilan po ba rito sa atin ang walang problema? Taas ang kamay, sinong walang problema ngayon dito sa atin? Tignan niyo yung katabi niyo, baka walang problema yan. Lahat tayo may problema. Ibig sabihin, nangangailangan tayo ng tulong, nangangailangan tayo ng sasagot doon sa ating problema. At kung inilalaan natin na ang tunay na sagot ay nanggagaling sa salita ng Panginoon, hindi kayo magkakaroon ng problema. Sa Grego, yung pro, ang ibig sabihin, una. Kaya hindi ka mauuna sa problema. Kababayad mo pa lang nito, akala mo tapos na. Liba yung Meralco o PLDT, binayaran mo, ay salamat, tapos na yung problema ka. No, babayad ka na naman sa susunod. Walang katapusan. Lagi siyang nauuna. But the good news is we have a God na kahit nauuna yon, mas advanced doon sa problema ang Diyos. Nandiyan nga yung problema, sir, sa Kanya, meron ng tugon at maliwanag na sagot. All we have to do is to look for the Bible. Lagi nyo nang sabihin sa buhay nyo yan, Bible pa more. Paalala nyo sa atin yan. Hindi tinapay pa more or aldab pa more. Mali. Kailangan Bible pa more. Meron ako nakikita iba, chan pa more. Yung chan ang lumalaki, hindi yung kanyang, tinignan ni Brother Alex. Anyway. Basahin po natin yung unang talata sa unang Pedro. Basahin po natin siya. Sasagutin natin yung katanungan na what are the major elements for Christian life, for a Christian to grow. At yung paraan na ating gagamitin is yung term natin for today is craving for the Word. Pag-iisipin natin, paano ba yon? Una, 3. Para sa Diyos, para sa ibang tao, para sa sarili mo. Ang address natin sa Panginoon, siyempre, kabanalan. Ang address natin sa ibang tao, pag-ibig. Ang address natin sa sarili natin, paglago. Hindi tayo matututong umibig, hindi tayo malago sa salita ng Diyos. Hindi natin mabibigyan ng kabanalan ng Diyos kung ang ating sarili ay may problema sa salita ng Diyos. Paano mong tatanggapin na ikaw ay banal kung ang mismong trabaho mo ay hindi? Ito madalas sinasabi. At minsan, kinikilabutan nga ako at natatakot ako dahil ang kalagayan namin bilang nangangaral ay nakikita dapat yung aming ipinangangaral. Pero it follows na lahat tayo ganun. Nag-aaral tayo ng Biblia tapos yung ugali natin parang hindi makabiblia. Something is wrong. Baka hindi tamang pagkain ng ating kinakain. Amen? Ang hina o ayaw tanggapin. Amen? So, tignan po natin yung unang talata. Okay, kaya nga, magkasama tayo. Kaya nga, talikuran na ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, at paninirang puri. Nais kong bigyan din dito sa talatang ito, yung unang salita, kaya nga. Akala natin, salita lang yon na kaya nga. Pero pag bibigyan natin ng pansin, ito po ay naglalaman ng matinding kayamanan. Kayamanan ng kahulugan. Minsan binabaliwala natin yung Biblia, parang basa lang tayo dire-diretso. Pero gusto kong makita natin ngayong umaga, sabahan niyo po ako na maunawaan natin. Ano ibig sabihin ng kaya nga? Sabi ni Pastor, mayaman daw ang kahulugan yan.
Anong ibig sabihin? Now, mauunawaan natin to kasi hindi naman natin binuksan talaga yung aklat ni Pedro. Ang ating pinag-aralan ay Marcos, sa susunod na taon nga ay yung Thessalonians. Pero gusto kong bumalik tayo dun sa talatang 23. Unang Pedro, chapter 1, verse 23. Yamang ipinanganak kayong muli, hindi na sa binhing nasisira, kundi sa walang hanggang kasiraan. At sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay kayo at namamalagi. In other words, ano yung nag-iisang pinakamalaking himala na nangyari sa buhay natin? Ano po yung bagay? Kung iisipin natin, ano yung pinakamalakas puwersa na sitwasyon na nangyari sa ating buhay? Ayon doon sa talata. Nang tayo ay lumapit sa Diyos, sumuko tayo, ipinagkaloob natin yung ating buhay sa Kanya. Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga naging kasalanan sa iyong harapan. Nais kong sumuko sa inyo, ibinibigay ko ang aking puso sa inyo. Nabigyan to ng diin kahapon sa pag-aaral natin doon sa mga sessions. At tayo ay nagkaroon ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Isang bagay na dapat nating natatandaan, ang ating pagkakaroon ng bagong buhay o born again na tinatawag natin. At nagkaroon tayo ng walang hanggang tadhana. Ang walang hanggang tadhana, ang pagkakaroon ng bagong buhay ay isang himbala na ating maituturing. At ang pagiging bagong anyo natin, bagong nilalang, ito ay sa pamamagitan ng Kanyang salita, ng salita ng Diyos, na kung saan ay maaari nating sabihin nagpapatuloy sa atin, kasi maaari, baka yung iba hindi nag-aaral, hindi ito magpapatuloy. Kung patuloy ninyong pinag-aaralan ng Biblia, ito'y magpapatuloy sa inyo. Now, hindi ko sinasabi yung kaligtasan nawawala. Ang sinasabi ko yung tunay na diwa ng buhay natin, nawawala yung kahulugan kapag pinutol nyo. Anyway, ligtas na ako, see you in heaven, Lord, gagawa na uli ako ng mga dating trabaho. Hindi ganoon ang sistema ng Panginoon. Kung ang kasalanan na hindi pinag-uusapan sa kaligtasan, pagka tayo'y naligtas na at naging mananampalataya na, sin will be an issue sa buhay natin. Kasi banal ang Diyos, dapat banal din ang naglilingkod sa Kanya. For the right things to become right, it should be right plus right. Hindi magiging right yung right plus wrong, wrong plus right. Right plus wrong, wrong plus right equals wrong. Wrong plus wrong, wrong lalo. It should be right. Kailangan ng banal na espiritu, kailangan mag-aral ng salita ng Diyos, gamitin sa buhay yung Biblia sa pamamagitan ng tulong ng banal na espiritu. So, ano yung aking punto? Anong halaga ng salitang kaya nga? Narito po ang kanyang punto, hindi sa akin pala. Punto ni Apostol Pedro. At dahil nga ito ay buhay at matibay, ito'y may kapangyarihang magbago ng ating buhay. Magligtas sa ating mga kasalanan at mapagkunan ng lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay at higit sa lahat, kapangyarihan para tayo ay magkaroon ng bagong pagkatao. Tatlo, Magaying bago ang ating katayuan, bagong nilalang, mayroon tayo ngayong bagong pagkukunan ng ating mga pangangailangan at magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, dapat sumusunod tayo sa Diyos. Naintindihan niyo po? Ito pinuputol kasi ng mga Kristiyano. Nalaman na siya ay buhay, nalaman na siya ay naging bagong nilalang, pero putol. Wala na yung kaya nga. Kaya nga dapat tayong magpatuloy kasi ang Diyos ay makapangyarihan. Bibigyan niya tayo ng ating mga pangangailangan. Naintindihan niyo po? Yung salitang kaya nga, mahalaga. Kaya nga tayo nagpapatuloy kasi nagbigay sa atin walang hanggan. Kaya hindi dapat ito maputol. Yung pagkain ng salita ng Diyos, yung pag-inom ng salita ng Diyos, yung pagtikim ng salita ng Diyos, yung pagnanasa sa salita ng Diyos, dapat walang putol, tuloy-tuloy. Lagi natin tandaan yung salitang kaya nga sa buhay natin. Now, bakit? Dahil ang pagbabagong anyo at ang kaloob na kapangyarihang
Mula sa simula pa ng ating kapanganakan, lagi itong patuloy na magaganap. Patuloy po na ang Panginoon ay magkakaloob sa atin ng ating pangangailangan. Kaya nga, anong dapat natin gawin? Kumain ng salita ng Diyos. So alam niyo na kung bakit kaya nga yung salita. Kaya nga, huminto na kayo dito, huwag niyo nitong gawin, alisin niyo yung pagkukunwari, alisin niyo yung pagtatalo-talo. Ito ay salitang paalala sa bawat isa sa atin. Napakahalaga, napakayaman ang ibig sabihin ng kaya nga dito sa talatang ito. Ito ay tumutukoy sa salita ng Diyos na mapagkukunan ng ating mga kailangan sa ating buhay. Unang talata na natatandaan ko nung ako'y nasa unang bahagi pa lang ng pag-aaral, Hebreo 4:12. Sa English, Hebrews 4:12. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Ang salita ng Diyos ay buhay. Parang tabak na may dalawang talim na tumataga hindi lamang ng liyempo, kundi ng kaluluwa, kasu-kasuan. Ibig sabihin, intent ng puso mo, tatagain talaga ng salita ng Diyos. Anong ibig sabihin? Hindi ka talaga makakaligtas sa Kanya kung ikaw ay nagnanais na maging banal. Gagawin ka talagang banal ng Panginoon sapagkat Siya ay buhay. Anumang bigat ng problema, anumang gaan ng problema, kapag tama ang iyong vitamins, lalago ka sa Panginoon. Pero pag mali yung vitamins mo, gusto mong gumanda yung buto, ano bang dapat na vitamins dyan? Vitamin, calcium. Carbohydrates yung kinakain mo. Parang mali, saliwa. O kaya ay gusto mong hindi masyadong magkaroon ng sakit sa ngipin, anong dapat kainin? Vitamin C? Calcium, tama. Vitamin C is calcium. Now, ang salita po, sabi sa Philippians chapter 2 verse 16, gusto ko pang diin yung salitang kaya, it becomes a seed, buto. The word is the seeds. Kung ito ay buto, saan ba nagmumula ang buhay ng isang halaman? Sa seeds. Ibig sabihin, the Word of God, to be considered as seeds, it will give you life. Bubuhayin ka nito. Yun po ang sinabi sa Filipos 2:16. The Word of life. It is alive and it is powerful. Ngayon kung tinatawag mo na kailangan talagang kasabigan, yun ang binibigyan ko ng emphasis sa atin dito. Kaya nga nag-intro ko sa inyo ng paborito niyong pagkain, dapat may paborito talaga kayong pagkain at ang pagkain na yan dapat ang salita ng Diyos. Kung talagang tinatanggap mo na kailangan talagang kasabikan ang dalisay na salita ng Diyos, kailangan nating aminin na mayroon tayong pangangailangan. We need to admit that we really need something from God. Meron tayong kailangan. Ano kayang kailangan natin? We need to grow. Kailangan nating lumago. Baka hindi naiisip ng iba, ay ngayon pa lang ipapaalala ko sa inyo, ang bawat isa sa atin ay merong kailangan. Kailangan nating lumago. We need to grow. Pangangailangan na lumago saan? Paglago sa salita ng Diyos. Babalik na naman natin. Bible, pa more. Dito madalas, nagkakaroon ng malulupit na problema ang mga mananampalataya. Ito rin ang pinagmumula ng pagbagsak. Pagkakaroon ng mga maling desisyon sa buhay. Pagiging mahina dahil sa kakulangan ng karunungan. Ang karamihan sa mga Kristiyano ngayon, malungkot man sabihin, na liligaw ng landas. Ang karamihan sa Kristiyano ngayon, nagiging hangal. O yung hangal, parang malalim na salita, no? Ano yung bagong salita sa hangal?
Epal, ano pa? Boplax. Ito ni-research ko para maintindihan ng mga youth kung ano man. Kayo, kuha nyo to Ano yung Boplax? Alam nyo na, ibig sabihin, sa inyo ko nakuha yan may isa pa rito, pero hindi ko alam kung tatanggapin to. Syunga. Ano ba ibig sabihin nun? Syunga. Okay? Etc. Hindi ko alam kung anong, yung sa akin yung Epal, naintindihan ko. Pero yung mga bagong terminology ngayon ng kabataan, minsan sila na nakakaintindihan. Pero nung tinanong ko, ano ba ibig sabihin sa inyo nung naliligaw ng landas? Sabi niya, Boplax daw ang tawag doon. Parang ang layo. Karoon kaya ng version ng Bible, Boplax version. Anyway, sa madaling salita, naliligaw nga ng landas. Ano ang pupuntahan nito? Nakakalungkot minsan sabihin, dahil nga mahina sa pag-aaral ng salita ng Diyos, uma-attend siya sa BCF. May nakagalit. Sorry po sa video kung nabanggit ko to. Totoo lang naman. Lumipat ng CCF. May nakagalit na naman doon. Lumipat sa GCF. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. BCF, GCF, BCF. Nagtayo siya ng sarili. BCGF. Doon siya uma-attend ngayon. Naguguluhan. Nagkakaroon ng kalituhan. Nagkakaroon ng tinatawag nating maling klase ng pagsamba. Ang karamihan sa mga iglesia ngayon, Boplax ba ang tawag natin doon? Naliligaw ng landas. Kamakailan, nakakita ako, worship service. Talagang pinupuna ko siya kung paano style niya. Seryoso talaga. I will worship. Kapipikit pa. Worship with all of my heart. Mamaya may kinukuha sa bulsa. I will worship. Sinasama pa iba. With all of my... ano yan Totoo to. Hanapin nyo sa YouTube. Nag-worship, kinuha yung cellphone. Kinukuha Ay, nako po. Tatanggapin kaya ng Diyos yun na sumasamba ka nagse-selfie ka sa mismo. Buti na lang, walang gumagawa nito kanina. Meron kumukuha ng picture kasi assignment ni Arlo yan na i-report natin sa ating YouTube page, yung mga activity na nangyari dito. Pero on the spot, gagawin mo ba yun? Nagsumasamba ka sa Diyos, kukuhanan mo yung sarili mo habang kumakanta ka. Hallelujah. Hindi hallelujah. Ikaw ang sinasamba mo doon. Napansin ko lang yon kasi nga, ano to? Saan ang galing to? Resulta to ng walang pagkaalam sa Biblia. Ligaw ng landas ko anong kanyang ginagawa. Ang kanyang salita, ang kanyang, maging ang mga karamihan sa pastor na nagtuturo, hindi nagtuturo ng dalisay na salita. Karamihan sa kanila ay nagkwekwento lang. Pero ito'y sikat ngayon. Napakarami niyan. Kung kayo'y nanonood ng YouTube, andiyan yung mga binabanggit madalas ni Pastor Vince, si Joel Austin, si Joseph Prince, at tayo meron local version ni Joel Austin, si Bo Sanchez. Akala mo mga totoo yung ginagawa nila. Kahit isang talata hindi nagbubukas. Puro kwento mula simula. Kaya anong makakain ng congregation? Junk food. Ano nangyayari sa mga taong mahilig sa junk food? Kung gusto mong madaling mamatay, junk food ang kainin mo. Wala akong makukuwang kalusugan o dalisay na pagtuturo doon sa salita ng Diyos. Puro kwento, puro imbento ang kanilang alam. Kaya lumalabas talaga, tama yung talata. Ano nangyayari sa verse 1? Talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukunwari, pagkainggit, malakas ito sa simbahan. Nakita lang maganda yung hikaw ng kapatid Nakainggit. Buti yung kilay, hindi kinakainggit. Yung ganda na kilay mo Hindi kinakainggitan. Ano pa? Paninirang puri. Kristiyano, tas naninira ng puri. Alam niyo ba yan, kaya yumaman yan dahil sa pera ng misyon? Iisipin mo ba naman yun? Kung talagang Kristiyano ka. May mga ibang Kristiyano, ipapanalangin yung nanay na mamatay. Pwede po ba mag-request na kuwanin na yung nanay ko kasi nahihirapan na Marunong pa sa Panginoon? Kristiyano ba yan? At meron, ang tagal-tagal ng Kristiyano, pagdating dito sa harap ng pulpito,
nag-sign of the cross. Yung kanyang prayer. Kaya, I don't think wrong yung ginagawa niya. Pero magtataka ka, Kristiyano biglang nag-sign of the cross. Baka something is wrong with that person. Naiintindihan niyo po yung sinasabi ko? Nakakuha niyo? Naliligaw ng landas. Kung ano-anong ginagawa sa buhay. Ang tawag natin doon, imbento. Hindi na salita ng Diyos. Sa nakita natin ngayon, isang salita pa lang, ang dami-dami pa lang laman. Yung kaya nga, kailangan natin magpatuloy kasi ibang pupuntahan ito, magiging pagkukunwari, kainggitan, pagkainggit, at kasalanan. Sa unang Korinto 3:1, at ako, mga kapatid, sabi ni Apostol Pablo, ay hindi nakapagsasalita sa inyo ng tulad ng mga taong nasa Espiritu. Kung hindi, tulad ng mga nasa laman, worldly, sabi ng iba. Tulad ng mga sanggol. Sanggol sa pananampalataya. Talatang 2, kinakandili ko kayo ng gatas, hindi ko kayo mabigyan ng mga lamangkati, sapagkat kayo'y wala pang kakayahan sa bagay na yon. Hindi nyo pa kaya. Hindi nga lumalago. Paano kakayanin? Hindi lumalago. Lumalago sa salvation. Kada linggo ang preaching salvation. Susunod na linggo salvation. Susunod na linggo magiging salvation. Lalago nga sila sa salvation, hindi sa salita ng Diyos. Maganda sana kung linggo-linggo, iba ng iba yung tinuturuan at mayroong bisita. Pero kung halimbawa, 20 taon, 30 taon, 50 taon, ang turo ko pa rin sa inyo ay, kapatid, para kayo maligtas, tanggapin niyo ang Panginoon. Wala, hindi iiral yung inyong tinatawag nating growth sa ating Christian life. Talatang 3, unang Korinto, talatang 3 ng kabanata 3, sapagkat kayo'y mga nasa laman. Samantalang sa inyo'y may mga panibugho. Ano pa to? Pagtatalo, hindi baga kayo'y mga nasa laman? At kayo'y nagsisilakad ayon saan? Sa kaugalian ng mga nasa Diyos? Hindi. Kaugalian ng tao. Walang paglago. Alam niyo, pag pinag-aaralan natin to, dapat tinitignan niyo yung sarili niyo ngayon. Iniisip niyo na yung sarili niyo. Malago na ba ako? Ang aking bang kaluluwa ay healthy o malnourished? Nakakita na kayo ng malnourished kung ano itsura, di ba? Malaki yung tiyan tapos payat. O kaya ay kulang sa sustansya yung katawan. Sana hindi ganun ang ating kaluluwa. Yan ang aking dalangin sa bawat sa atin. Ibig sabihin, kung babalikan natin ngayon yung talata, balik po tayo dun sa talata. Kaya nga, sa ikalawang talata, katulad ng sanggol, sabi sa verse 2, o gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas, na espiritual, ano ba yung bagay na yun? Na salita ng Diyos, upang sa salita ng Diyos ay lumago kayo sa pamamagitan ng pananampalataya hanggang makamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Ang ibig sabihin doon sa talatang dulo, perfection or kabanalan. Paglago. Yung growth kasi sa English, pag babalikan natin doon sa original na lingwahe, ang ibig sabihin ng completion or perfectness. Complete. Kaya nga meron kayong tinatawag na perfect tense sa grammar. Yun kasi ang ibig sabihin nun. At ito isang proseso. Hindi naman ito pwedeng makuha kaagad na sanggol, tapos bigla, saan kayo nakakita ng bata tapos tumanda kagad? May proseso yan, dahan-dahan na kailangan matutunan ng bawat isang mananampalataya. So, hindi lamang sinasabi ni Apostol Pedro na tandaan ang ating mapagkukunan ng kailangan natin sa buhay at alisin ang mga kasalanan, kundi magkaroon din tayo ng pagdanasa para saan? Sa salita ng Diyos, na may udyok na tinatawag kong matinding pananabik sa Biblia. Kumbaga, sukatin nyo na yung sarili nyo. Katulad kahapon, mabigat yung palabas sa Aldab, di ba? Talagang
gusto mong sundan yung serye na ikakasal si pamamin. Sino? Alam niyo yan eh. Sabi, ay, sayang, may camp. Alam, mali. Mas mahalaga ba yun kaysa sa camp? Diba? Halimbawa lang yun. Para bang yung pananabik mo kasi nandoon sa continuation ng serye na tinatawag kaysa doon sa Biblia. Ang daming mga tao ngayon na sakay doon sa palabas na yan. Di po ba? Asawa ni? Alam nyo eh. Kunyari pa kayo eh. Ibig sabihin, balikan natin, tulad ng isang sanggol, magkaroon tayo ng tinatawag nating salita na gustong gusto ko ang salita ng Diyos. Paborito ko ang salita ng Diyos. Tulad ng isang sanggol o bagong panganak na bata. Andun kasi yung emphasis sa verse 2. Kung kanina, binigyan ko ng emphasis yung kaya nga sa verse 2, yung tulad ng isang bagong sanggol o bagong panganak, ang salitang ito ay paborito ko kasi sa English, babes. Paborito ko. Pastor Vince, I like verse 2 because in English it's babes. As newborn babes. Biro lang pa. Okay. So, babes pa more? Mali. Bible pa more. Okay. Ang salitang sanggol dito ay nangangahulugan ng bagong panganak. Tignan niyo maigi. Ginagamit lamang ito kapag ang bata ay nilalagay sa dibdib ng kanyang ina. At ang sanggol ay isa lang sa mga taong nananabik sa bagay nito. Dapat nga ay dalisay na gatas. At ito ay nais na ipaabot sa atin ni Apostol Pedro. Kasi swak yun eh. Ang bata, kailangan niya talaga dalisay na gatas. Hindi siya contaminated. Galing diretso sa nanay. Dalisay. Ibig sabihin, pananatiliin natin yung kanyang pananabik. Ang bata, walang ibang isip, kundi inom ng gatas. Bigyan mo na ibang bagay, kakainin niya. Bigyan mo ng chicharong bulaklak, yung sanggol. Bigyan mo ng hopya. Hindi kakainin ng sanggol yun. Ibigay mo yung gatas ng nanay sa sanggol. Nagkukumahog yan. Talagang ang bata, ingay, nanggugulo. Mamaya, bigyan mo ng gatas ng nanay. Tulog. Gustong-gusto niya. Kasi sakto yun eh. Ang Kristiyano, ganun din. Dapat nakikita nyo, ito yung ibinigay sa atin, dapat ito talaga yung magpapatakbo ng buhay natin. Eksakto kasi ito. Ito talaga yung kailangan ng bawat Kristiyano. Hindi niya kailangan yung ibang aklat. Hindi niya kailangan yung ibang bagay na magpapalago sa kanya. A Christian can grow, period ko na, sa salita ng Diyos. Grow, 2 Peter 3:18, in the knowledge and grace of our God and Savior. Minsan pinagtatalon, ano ba yung knowledge at saka yung grace? Grace simply means, ang isang Kristiyano dapat grace-oriented. Hindi ka dapat nagmamalaki. Lahat ng pangangailangan ng isang tao nang galing sa biyaya ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na, ako ang nagtanim niyan, o ako ang nagtayo ng, ako ang gumawa niyan, ako naka-invento niyan. You should be grace-oriented. Everything comes from His grace. Without His grace, wala tayo, zero tayo. And grow in the knowledge, of course, we need that information coming from the Scriptures. Napakasimple lang. Yung bata, gatas lang ang kailangan. Ang Kristiyano, salita lang ng Diyos ang kanyang kailangan. Importante na nandoon yung pagkauhaw kasi kahit nandiyan yung gatas, kung hindi ka naman nauuhaw sa gatas, baliwala. Marami ring mananampalataya ngayon. Nandiyan na ang Biblia, mayroon ng internet, at mayroon ng resources na pwede nating pagkunan ng mga impormasyon, hindi pa rin binubuksan. Kung akong susukat, 90% ng web, basura. Parang 10% lang ang sa Diyos, pero hindi pa rin pinapansin ng karamihan. Mas binibigyan pa ng halaga yung mga, yung Dubs Mass, yung mga MTV, lalo na sa kabataan. Kasi kayo yung susunod, kaya namin dinadrop ito sa inyo. Huwag kayong maging boplax forever. Dapat, Bible, pa more forever. Yan kasi ang
lalagay sa inyo sa tamang itsura ninyo. Magkakaroon kayo ng desisyong tama sa buhay dahil sa salita ng Diyos. Mabibigyan kayo ng karapat-dapat at tamang klase ng inyong magiging buhay sa hinaharap dahil sa salita ng Diyos. Kung gusto niyo maging maayos ang inyong buhay, ngayon pa lang, taniman niyo na yung inyong puso ng salita ng Diyos. Magiging matatag kayo at higit sa lahat, nalulugod ang Panginoon. Amen? Napakaraming mga mahihinang mga Kristiyano. Maraming simbahan, laganap, mahina ang kanilang spiritual situation, lahat ay malnourished. Anong dahilan? Tumatanggi, walang pananabik. Ayaw nila ng pure, dalisay na salita ng Diyos. Ang gusto nila yung magpapatibok ng kanilang puso. Kapag yung nagsasalita nagugustuhan ng congregation yung sinasabi dahil binobola sila, tinuuto sila, gustong-gusto ng congregation. Pero pag yung diretso mismong, katulad ngayon, masasakit itong sinasabi ng Biblia, ayoko yan, pastor, parang naninira ka O, sinong unang tinira? Kayo o ako? Sige nga. Sinong unang tinamaan? Mga kapatid, kung nais nating bumuo ng isang labis na pananabik para sa salita ng Diyos, simulan nating bilangin yung inyong pagpapala. Ito kasi yung binabanggit sa talatang 3. Sapagkat sinasabi ng kasulatan, naranasan na ninyo ang kabutihan ng ating Panginoon. So, yung unang salita, natikman. Ano ibig sabihin natikman? Naranasan. Nangyari na sa buhay natin. Naranasan niyo bang maranasan ang kagandahan ng loob ng Diyos? Siguro naman dito wala magsasabing, hindi pa Panginoon, hindi pa Pastor, hindi ko pa nararanasan yan. Napaka sinungaling mo naman kung hindi pa. Yung pagdilat ng mata mo sa umaga, kagandahan loob ng Diyos yan, buhay ka pa, dinagdagan yung buhay mo. Yung pagligo mo sa banyo kanina, hindi ka nadulas sa sabon, kagandahan loob yan ng Diyos. Yung pagluluto ni Brother Alex kanina, hindi pumutok yung LPG, kagandahang loob yan ng Diyos. Paglabas mo dyan, hindi ka nasagasaan, kagandahan loob ng Diyos. Yung inyong mga anak na dinadala sa paaralan, pagbalik, nakikita niyo pa rin, kagandahang loob yan ng Diyos. Alam niyo, sa atin pong pamilya, anak at asawa, pag naghiwalay kayo, walang kasiguruhan na makikita pa kayo uli. Di ba nagpapaalam kayo, sige pasok na ako. Sige punta na ako dito. Punta lang ako dito. There's no security na pwedeng sabihin o assurance na magkikita pa kayo. It all depends on God. Kagandahan loob ng Diyos na nagkita pa kayo uli, nabuhay pa kayo muli. Kaya nga, we need to really urge yung ating sarili, magkaroon ng urge, yung nasa sa salita ng Diyos. Ito yung magdadala sa atin, magbibigay sa atin na tunay na kahulugan ng iyong pakikibaka sa iyong buhay. Natural may problema, wala namang taong walang problema. Natural may mahihirap na sitwasyon. Pero alam niyo ba, ang lagnat, pag dumating na dun sa pinakamataas, ano ba yung sinasabi natin nga convulsion? Ilan yon? 40? 40. Tumataas ba ba? 41. Tumataas ba ba? Sige, 42. Tumataas ba ba? O hanggang saan po? Wala namang 90 siguro. Let's say 50. Wala na siguro tataas doon, hanggang doon lang yon. Hanggang doon lang po yun. Pag nandun na yon, bababa na yon. So yung problema nyo, hanggang doon lang yon. Kung ano yung kaya natin, yun lang ang magiging problema. Napaka-in fairness, parang hindi patas ang Diyos pagka binigyan tayo ng problemang hindi natin kayang harapin. Diba? At pangako ng Diyos yan. Hindi tayo magkakaroon ng problema. So, yung pong isasabi ko sa inyo kanina, every one of us already experienced how God prosper us, bless us, given us a great opportunity that we could, parang bigyan talaga siya ng tunay na diwa ng
puri at pagpasalamat sa Kanya. Tama po ba? Nag-agree ba kayo? Amenable? Sang-ayon? Hindi tayo makakaligtas dito, alam ni Brother Alex yun. Lahat tayo ay dumanas ng tinatawag nating biyaya ng Diyos. Sa pagkain, ang tawag natin dito, unlimited. Unli. Walang tigil. Bibigyan ka ng Diyos ng walang patumanggang biyaya, pagpapala, ibubuhos niya yan sa atin. Kahit na ikaw ay may ginawang hindi maganda, mahal ka pa rin ng Diyos. Tutulungan ka pa rin niyang bumangon. But the link here is yung verse 2, the stress is on verse 2, that we need to grow. We need to grow. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong lumago. Kailangan mong matutunan ng salita ng Diyos. Kailangan mo maging uhaw sa salita ng Diyos. Ngayon sabihin mo rin sa sarili mo, kailangan kong manabik sa salita ng Diyos. Nais nyo bang magkaroon ng tinatawag natin, o makabuo ng tinatawag nating isang uri ng yung gana? Baka kasi hindi nyo alam kung paano magkaroon ng gana sa pagkain. Yung iba kumakanta, yung iba naman ay pinagmamasdan maigi yung kanyang, yung parang niluluto pa lang, naaamoy na, no? Di ba? Katulad kahapon, si Kay, naamoy yung niluluto, toge, umatras. Ayaw niya ng gulay. Sorry. Gusto niya, karne, ayaw niya ng gulay. Anyway, ang salita ng Diyos ay makikitaan po natin dito sa mga talatang ito ng mga ilang provision o prinsipyo na pwede nating maging baon. At ito'y ganang espiritual para sa salita ng Diyos. So, ibig sabihin, kailangan nating matutunan ang tamang paraan ng pananabik at tamang kagustuhan na ang salita ng Diyos ay ating gagamitin sa buhay. Now, ano itong mga ito? Ano yung mga dapat nating tandaan? Ang una po dito, tandaan natin na may pinagmumulan ang lahat ng ating mga ginagamit sa buhay. Una yan. May pinagmumulan lahat ng ating kailangan, gagamitin, haharapin sa buhay. At ang kapangyarihan na laging handang magbigay sa atin ay galing sa ating Panginoon. Ano mang oras, saan man, kanino man, mga kapamilya at kapatid, salita ng Diyos ang pagmumulan. Walang iba. Ikalawa, kasunod ito, dapat din nating tanggapin na ang mga kasalanan ay tunay at buhay sa atin. Kailangan natin tanggapin na tayo may kasalanan. Now, paano natin matatanggap na meron tayong kasalanan? Ganon pa rin sa salita ng Diyos. Yung salita ng Diyos magpapakita sa'yo, Oy, Norman, kasalanan yung ginagawa mo. Sabi dito, ganito, 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 ganito. Huwag mong gagawin yan. Kasunod po, dapat nating tanggapin ang ating pag-alala na tayo talaga ay tunay na nangangailangan ng salita ng Diyos. Bakit natin kailangan ng salita ng Diyos? Pwede niyo po isulat upang tayo'y mapapangalagaan sa ating buhay. Anong kailangan natin sa paglago? Word of God. Anong tutulong sa atin? Word of God. Saan tayo kukuha ng sagot sa problema natin? Sa Word of God. Magsikap tayong matamo ang paglago at huwag maniwala sa kasinungalingan na ginagawa ng dyablo. Ito kasi madalas natatrap tayo ng dyablo. Di ba sabi dun sa 1 Peter 5:7, mag-ingat kayo, magpuyat kayo, sapagkat ang dyablo mismo ay aalay-aligid naghahanap ng mabibiktima. Kanina, nananahimik ka dyan. Dumaan yung dyablo ba? Nakipag-away na. Nabiktima ka. Kanina, ikaw ay nananahimik, tapos nanonood ka ng television, hindi makajos yung pinanonood mo, abay,
nabiktima ka na, sumusunod ka na dun kung minsan, huwag kayong magalit sa akin yung boxing, pagka nakakasuntok si Pacquiao, ano sinasabi ng nanonood? Patay mo na yan, bugbugin mo na yan. Sige na, tadya ka mo. Parang, sa Diyos ba yan? Kung Kristiyano ka, ganun ba sasabihin mo? Parang pinapapatay mo yung kalaban. Honestly, demonyo ang nagpapairal niyan sa buhay natin. Kahit kailanman, hindi ang Diyos ang pinagmumulan ng mga ganyang klase ng pagkakaroon ng interes sa buhay. At higit sa lahat, mga kapatid, bilangin ang ating mga pagpapala. Talikdan ng kasalanan, alalahanin na meron tayong kailangan ng salita ng Diyos, alalahanin din natin na talagang ang ating pangangailangan ay magmumula sa Diyos. Tapos magsikap tayo na wag sumunod sa kaaway. Pag nakikita mong sa kaaway na yung move, liko ka na, punta ka na sa Diyos. Sabihan mo na, Satan, I rebuke you. Meron mag-asawa, may budget sila, eksakto lang sa pagkain. Yung babae ay natukso na bilhin yung damit doon sa department store. At tinitingnan niya yung pera niya, magagalit yung asawa kasi sama lang sa pagkain. Alam na ito nung nabotas, lagi sinasabi sa kanila ito. Sa madaling salita, nabili ng babae yung damit, at nagkita yung mag-asawa, pagdating sa bahay, sabi ng misis, honey, ganda surprise. Uy, nakabili ako ng damit, bagong-bago, ang ganda ba? Tinanong nila, saan galing yung budget na ipinambili mo sa pagkain? Nagastos ko yung pagkain natin sa susunod na linggo. Ano mangyayari? Okay. Buti mabait yung lalaki. Parang si Pastor Ray. At si Pastor Vince. At si Pastor Vince. Bakit hindi mo sinabing, get thee behind me, Satan? Para hindi mo nabili yung damit. Sabi niya, honey, sinabi ko yun 2 beses, pero sabi ni Satanas, maganda rin sa likod. Kaya nabili ko yun. Ang point ko po is, pagka mali yung priority, nagkakaroon talaga ng problema ang buhay natin. Pwedeng baliktad, pwedeng yung lalaki magkaroon ng ganung problema, no? Pero sa senaryo ng Pilipino, laging ganun yung istorya. Nagkaaway dahil nagkaroon ng maling desisyon sa pagbili ng isang bagay. So, challenge po sa atin, lagi nating bilangin yung pagpapala sa atin. At gamitin natin yung mga pagpapala na yan para ibalik sa Diyos. Nakakuha ka nga ng pagpapala kung saan mo naman gagamitin. Binabalik mo sa kaaway, wala ring saysay yung pagpapala na yan. Remember this, when you think of buying something or deciding for something, come to think of it, first of all, Christian virtue. Will this thing glorify God if I buy this thing? Lagi niyo tanongin yun. Kahit na anong gamit yan, pag bumili ba ako nitong latest gadget na ito, malulugod ba ang Diyos? O ako ang malulugod? Pagka ako ba'y nagkaroon ng bagong sasakyan, o ako ba'y nagkaroon ng bagong bahay, ang Diyos ba'y malulugod? Kung ang aking kurso ay papalitan ko from this to this, malulugod ba ang Diyos? Isang paraan lang para ang Diyos malugod, pananampalataya. Without faith, we cannot please God. At yung pananampalataya na yon, kailangan palaguin. Di ba matagal nang sinasabi, ano ba kayang tagal-tagal niyo ng Kristiyano hanggang ngayon, hindi pa rin kayo lumalago. At yung pananampalataya na yan, kapag yan ay maliit pero matibay, malakas na yan. Ano sabi sa Mateo? Even your faith is as small as the seed of mustard, it can destroy mga mountains. Kasi tama yung pundasyon. Now, alam niyo ba na ito po yung aking panalangin sa bawat isa sa atin? Na sana ikaw ay, ikaw na maaring dumaan na sa mga hakbanging ito, yung binanggit ko kanina, maaring dinaanan nyo na itong hakbang na ito, maaring nagawa nyo na ito at sinusunod niyo, nawa ang palagi ninyong sambit sa inyong bibig ay Bible pa more. Pakinig nga, Bible pa more. Sapagkat ito
ang tunay na buhay na pagkain na nanggagaling sa salita ng Diyos. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Panalangin namin, O Diyos, na yung katagang Bible Pamor ay maging buhay namin. Yung aming pagkauhaw, yung aming cravings, Panginoon, yung aming desire, palitan mo to ng patungo sa iyo. Palitan mo to sa pag-aaral mo. Huwag mo kaming gawing walang saysay yung aming buhay. Huwag mo pong hayaan, Panginoon. Alam ko na hindi mo gagawin at hindi mo balak at hindi mo plano na ang bawat sa amin ay hindi lumago. Nakita namin, Panginoon, sa instruksyon, sa mga turo mo, sa mga salita mo, kadalasan mo pong binabanggit sa amin na kami lumago sa pananalig. Huwag manaig ang dyablo, ang kaaway sa buhay namin. Instead, palitan namin to na ang aming araw, ang aming buhay sa pagdilat ng ating mga mata, ang Panginoong Diyos ay nalulugod na kaagad sapagkat ninanais natin na sa araw na yon, sa araw na yan, sa araw ng linggo, sa lahat ng araw, nais namin ang iyong salita. Nais naming matuto ng iyong salita. Nais naming magpuri sa iyo. Nais naming mabigay ng pasasalamat sa iyo. Nais naming alalahanin. Nais naming tandaan. At nais naming bigyan ka, Panginoon, ng aming pasasalamat at pag-ibig na ginawa ninyo sa amin. Binabalik namin ang aming papuri sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon, na aming tagapagligtas. Ang lahat ng ito ay binabalik ko sa pangalan niyo. Ang lahat ay magsabi ng Amen.